Handa na ba kayong makinig? Ating tatalakayin ang pagpili at paglilimita sa paksa. Mayroon tayong tinatawag na hanguan ng paksa. Ang una ay ang sarili. Maaaring magmula ang ating paksa sa ating sariling karanasan, nabasa, narinig o natutunan. Maaari tayong makakuha ng paksa mula sa atin mismong sariling karanasan, kung saan isa ito sa pinakamagandang paksa na maaari nating mailahad sapagkat tayo mismo ang nakaranas ng pangyayaring ito. Maaari rin tayong makakuha mula sa ating naririnig sa ating paligid, mga iba't ibang paksa na tinatalakay ng iba't ibang tao na nakapaligid sa atin. Makatutulong din ang mula sa ating nabasa dahil mayroon tayong tiyak na impormasyon mula sa mga paksang ating nabasa at nais nating mailahad. Ang huli ay ang ating natutunan. Maaari tayong humango ng paksa mula rito dahil atin mismo itong natutunan, marahil mula sa ibang tao, pangyayari o ano paman. Ang mahalaga ay ang natutunan natin na magagamit upang maging isa sa hanguan ng paksang ating ilalahad. Ang ikalawa ay ang dyaryo at magazine. Isa ito sa maituturing na hanguan ng paksa dahil likas na sa ating mga tao ang magbasa ng ganitong uri ng mga babasahin na kung saan ay madalas dito nakalahad ang mga iba't ibang issue na kinakaharap ng ating bansa at marami pang bagay. Tiyak na impormasyon ang maibibigay sa atin upang magamit natin ito bilang isa sa hanguan ng paksa na maaari nating ilahad o talakayin. Maaari tayong makakuha ng paksa sa kolum at artikulo na ating nababasa. Marami rin uri ng artikulo na maaari nating pagkuhanan ng paksa, katulad ng balita, business, sports at entertainment. Ang ikatlo ay radyo, TV at cable TV. Isa ang radyo at telebisyon sa maituturing nating bahagi ng hanguan ng paksa dahil hindi natin maikakaila na malaki ang papel na ginagampanan ng mga ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa telebisyon ay makakanood tayo ng iba't ibang uri ng palabas. Mayroong balita, kaalaman, komedya at marami pang iba. Lalo na kung ang ating telebisyon ay may cable, kung saan mas marami ang channel o mas maraming palabas na pwede nating pagpilian. May mga cartoons para sa mga bata at yak din namang mayroong para sa matatanda. Isa rin ang radyo sa mapagkukuhanan natin ng paksa. Kagaya ng telebisyon, mayroon din itong iba't ibang uri ng programa para makatulong sa atin upang magkaroon tayo ng ideya sa paksang nais nating talakayin. Ang ikaapat ay ang mga otoridad, kaibigan at guro. Sa pamamagitan ng ating pagtatanong-tanong sa ibang tao ay maaari tayong makakuha ng impormasyon para sa paksang pampananaliksik. Marami ding maaaring matutunan mula sa ibang tao. May mga iba't ibang karanasan at opinyon ang mga ito, kung saan maaari nating mapagkuhanan ng paksa. Ang ikalima ay ang internet. Isa sa pinakamadali, mabilis at malawak na paraan ng paghahanap ng paksa. Sa ating makabagong panahon ngayon ay di natin maikakaila ang katotohanan na marami sa atin ang gumagamit ng internet. Kaya naman mas maraming laman o impormasyon ito na maaari nating hanguan ng paksa. Ang huli ay ang aklatan. Ito ay maituturing nating tradisyonal na hanguan ng paksa. Matatagpuan natin dito ang iba't ibang paksang nauugnay sa larangan ng akademya. Marami man sa atin ang hindi nahilig ang pagbabasa ng mga aklat, ay hindi dapat nating kalimutan na marami pa ring impormasyon o ideya na mayroon sa mga aklat, kung saan makatutulong sa atin sa pagpili ng paksang ating nais talakayin. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang konsiderasyon sa pagpili ng paksa. Ang una ay ang kasapatan ng datos. Magiging labis na limitado ang saklaw kung ilan lamang ang mga available na datos. Kailangang tiyakin natin na sapat ang datos na mayroon tayo
nang sa ganon ay di mabibitin o magkukulang sa impormasyon ang mga mambabasa. Para sa inyong kaalaman, ang ibig sabihin ng datos ay anumang uri ng kaalaman tungkol sa kahit anong bagay. Ang ikalawa ay ang limitasyon ng panahon. Siguraduhing maisa sa katuparan ang paksa sa panahong ibinigay ng guro. Katulad ng napakaraming bagay o proyekto, ay marapat nating tiyakin na magawa natin ito lahat ng tama at nasa ayos sa panahong itinakda ng ating mga guro. Ang ganitong klase ng usapin ay madalas nagaganap sa ating pag-aaral. Maaari ring sa pagtatrabaho. May mga presentasyon na dapat maipresenta sa panahong itinakda, kung saan sa huli ay tagumpay naman natin ang nakasalalay. Nais lamang ipabatid nito na dapat ay maging responsable at maagap tayo sa panahong ibinigay sa atin na tapusin ang ating paksa. Tandaan na may mga paksang mangangailangan ng mahabang panahon upang maisakatuparan, kaya mas magandang masimulan ng maaga ang paggawa. Ang ikatlo ay ang kakayahang pinansyal. Kailangan nating tiyakin na mayroon tayong sapat na kakayahang pinansyal para sa paksang ating pipiliin. Tiyakin natin na kaya nating matustusan ang lahat ng maaari nating pagkagastusan sa paksang ating pinili, upang nang sa ganon ay hindi na tayo magpabalik-balik o magpaulit-ulit sa mga proseso, dahil posible rin itong maging dahilan upang hindi natin maisakatuparan ang paksa sa panahong ibinigay ng ating guro. Tandaan, may mga paksang mangangailangan ng malaking gastusin na kung titipirin ay maaaring maisakripisyo ang kalidad ng pananaliksik. Ang ika-4 ay ang kabuluhan ng paksa. Katulad ng mga bagay na ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tinitiyak natin na ginagawa natin ito dahil mayroon itong katuturan o kabuluhan. Kumbaga, mayroon tayong napapala dito. Ganon din sa pagpili ng paksa. Tiyakin natin na ang paksang ating napili ay may kabuluhan o magiging kapaki-pakinabang ito para sa atin at para sa mga mambabasa. Tandaan, ang isang pananaliksik ay nauukol sa isang paksang walang kabuluhan ay humahantong sa isang pananaliksik na wala ring kabuluhan. Kailangan pumili ng paksa na hindi lamang napapanahon kundi maaari ring pakinabangan ng mananaliksik at iba pang tao. Ang huli ay ang interes ng mananaliksik. Magiging madali ang pangangalap ng datos kung ang paksa ay naaayon sa kanyang kawilihan o interes. Hindi na kailangang pilitin pa ang sarili sa pananaliksik kung ginagawa niya ay nauukol sa kanyang gusto. Sa makatuwid, kailangang tiyakin ng isang mananaliksik ang paksa kung saan siya komportable o willing gawin. Dahil sabi nga nila, masarap gawin ang mga bagay na alam mong interes mo talaga at komportable kang gawin. Hanggang dito na lamang po mga kamag-aral. Naway nabigyan ko kayo ng bagong kaalaman. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!